So guys, meron lang akong nakita sa Facebook or sa social media na nag-a-advise kung ano yung the best gamitin, kung front brake ba or yung rear brake. So ang dami nagtatalo. So meron kasi ako nakita na sikat na vlogger na nag-a-advise. Actually guys, nakadepende yan sa dala mo, 'di ba? So nakita ko kasi ang advice talaga nung vlogger na sikat, ang unahin daw kapag nagbe-brake ka, yung harap muna bago likod. So hindi siya applicable sa scooter guys, or hindi siya applicable sa mga small cc displacement kagaya ng mga 100cc. Subok ko na yan guys. Sa dami ng rides na napuntahan ko, ang daming sumisemplang kasi nabibigla. Kahit may ABS ka pa, kapag ang inuna mo harap, lalo pag mabasa, mabuhangin, unahin mo yung harap tapos likod. So ang sinasabi nila parang 80% daw sa harap tapos 20% sa likod. Isang malaking kalokohan yan guys. Ang dami ko na nakita, ang dami ko na nakasama na sumemplang kasi nga ganyan yung paniniwala nila. So pagdating sa scooter guys, ang masasabi ko lang, meron pa nga yan before, di ba? Parang combi brake. So parang ngayon wala na nga yung combi brake na yan eh. Kasi guys, ang dapat inuuna talaga natin yung likod. Dapat 60% sa likod or 80%, tapos pitik-pitik lang sa harap. Kumbaga para mag full stop, saka tayo magbe-brake sa harap. So yun guys, kaya ako nasabing depende yan kasi subok ko rin naman sa big bike. So kadalasan kasi guys sa big bike, iba yung braking system, hindi kagaya sa scooter. So kapag nag-brake ka sa harap, kumbaga iba yung technology, 'di ba? Parang nakakapag-brake ka agad, hindi siya nag-skid. So hindi kagaya ng scooter na kapag nag-brake ka sa harap, try nyo yan guys, matik-semplang ka talaga, lalo pag basa at mabuhangin. So sa big bike ibang iba kasi. So siguro yung mga nag-a-advise ng ganun, sanay sila sa big bike, 'di ba? Kadalasan pa nga mga walang ABS yung mga scooter, tas ganun yung advice nyo, front brake, tapos 80% or 70% front brake, tapos rear brake, ano lang, pitik-pitik lang. Nako, ang daming mga aksidente sa advice nyo na ganyan. Subok na yan guys. Ang tamang pagbe-brake talaga, kumbaga dapat i-ano nyo yan eh, muscle memory nyo yan. Dapat rear brake, 'di ba? Lalo pag full stop, pag naka muscle memory na yan sa inyo, ano na yan lagi guys, kumbaga parang malaki na yung chance na hindi ka mag-skid. Pero kung naka muscle memory sa'yo, yung sa harap ka lagi nagbe-brake, nako, saan mo guys, 70% semplang lagi ang abot nyo. So lalo kung tumatakbo ka ng mga 100 tapos pipitik ka ng front brake tapos basa, sisemplang ka talaga. Unlike sa mga big bike kasi guys, nasubukan ko na, and may big bike din naman ako, pag pumitik ka ng harap, talagang hihinto siya kagad. Pero ganun pa rin naman kapag nag full brake ka ng harap, gagana yung ano mo, gagana yung ABS mo, pero guys, mataas yung chance na mag-skid ka pa rin, 'di ba? Pero hindi siya kagaya, hindi siya kasing risky ng mga scooter. So siguro kapag naka-scooter ka, ano to guys, honest advice ko sa inyo, kumbaga parang genuine advice ko sa inyo, wag kayong magbe-brake ng front brake kapag mabasa, pag malangis, 'di ba? Malangis yung kalsada, kapag mabuhangin yung kalsada, wag kayong mag-front brake. Kung kaya siya ng rear brake lang, so rear brake lang gamitin nyo, wag yung front brake. So ayun, sana malinaw no guys. And sa mga nakakaalam dyan, sa mga batikan na sa scooter world tsaka sa mga big bike, no, so siguro alam nyo naman pinagkaiba nyan. So nagtataka nga ako guys kasi ang daming subscribers, akala ko batikang rider talaga, pero nag-a-advise na front brake daw yung unahin. So hindi ko alam guys, pero sobrang negative ng ganun. So sana naman tayong mga viewers, maging ano din tayo, no, critical thinker din tayo. Kumbaga kung ano yung napapanood natin, kung ano yung ina-advise sa atin, wag lang yung basta absorb tayo ng absorb, diba? Minsan parang we need to think twice rin kung tama ba yung ina-advise sa atin, pag ginawa ba natin to, ano magiging effect. Kasi guys, yung mga social media influencer na yan, hindi naman talaga kasi expert. So marami lang follower, ganun. Pero sa akin, ang sinasabi ko kasi based on my own experience, mga nasaksihan ko sumemplang.